Ito ang tamang pag-file ng AOS at ang hindi dapat gawing pag-file ng AOS. Ito yung mali na ginawa ko. So, welcome to USCIS. So, di ba? Kung paano ka mag-login sa USCIS. Hello everyone! Ito yung form ng USCIS Adjustment of Status na case K1, K2 na documents ang pinal ko. Bali, first time ko DIY, hindi kami nag-lawyer, so nag-ask lang ako ng help sa aking mga friends na naka-file din. So, tama naman yung laman ng form ni Heart at saka form ko. Yun nga lang, mali ang pagkaka-file. I mean, kailangan nakaseparate siya per form like form 131. Dapat nakaseparate siya. Hindi katulad nito na ginawa kong pinag-isa ko siya lahat. Sineparate ko yung per form, pero isang file lang lahat yung sa amin ni Heart. So, ganito, kung nakikita nyo sa video, ganito yung paggawa ko. Tapos nilagay ko siya binalot ko pa talaga siya ng bubble wrap. At hindi ko chinek na expire na pala yung form na ginamit ko. Para hindi ka matulad sa ganitong sitwasyon, more research talaga. Kaya kapag nag-file kayo ng adjustment of status, kailangan be careful kayo at separate nyo at ilalagay nyo siya sa proper envelope niyan. Mag-research talaga kayo. Kaya gaya sa akin, nagde-depend lang ako sa kaibigan ko at hindi ako masyadong nag-research. Kasi nga, masyado akong trust at saka kala ko tama na yon. So, kailangan pala ng extra research yun. But then, gumawa ako ulit at yun na nga, sa tamang process na siya at saka yellow packet na talaga siya per envelope. At ito na nga ang inisend sa akin ng USCIS. At ito na nga ang nangyari. Hi guys! Mayong gabi sa inyong tanan. Update ni siya sa mo ang AOS Adjustment of Status. More or less mga 2 weeks nga gisend na mo sa USCIS ang amo ang Adjustment of Status nga packet. Nakadawat kong text. Tapos nabawas na pod ang payment. Nabawasan ang account sa akong husband tungod sa claim na sa USCIS ang payment. And then, after few days, 3 days, Friday ako nakatanggap ng, March 1, ako nakatanggap ng text message. Then, weekend na siya. So, pagka Monday today, sa ako natanggap itong letter. Bali, K1, K2 ito, kami ng anak ko, sa kanya, at saka sa akin. Apat lahat. Hindi ko alam bakit 4, pero usually tatlo lang. Pero I don't know kasi first time ko talaga nag-process ng K1, K2 adjustment of status na packet. So, ito yung 4 sa anak ko. Ito naman yung 4 sa akin. Yan. So, bubuksan ko siya ngayon para malaman natin kung ano ang laman nito. Kasi usually sabi ng mga friends ko na naka-claim na sila ng kanilang adjustment of status na mga ganitong, tawag nila dito is NOAA 1 or Notice of Action. So, yung sa akin, ang naka-address dito is US Citizenship and Immigration Services. So, yan ang nakalagay sa envelope dito. Tapos, dito naman sa yung pangalan mo, kung ano yung sinulat mo doon, na address mo doon sa adjustment of status na packet, yun din ang i-address nila dito. Happy ako kasi nga, tama yung pangalan ko. Hindi nila shinortcut talaga yung kung ano yung nasa passport ko, yun talaga ang nilagay na pangalan dito. Alagay naman dito sa taas na address is galing siya sa Department of Homeland Security National Benefits Center. So, yun yung address ng USCIS. So, bubuksan natin ito ay sa aking pangalan. And ang nakalagay dito yung nakasulat yung case number, receipt number, and yung dito na rin yung receipt mo. Bali, meron kang USCIS na online account number. So, yung case type is bakit ako nakatanggap ng 4 sa akin, 4 sa anak ko? Kasi meron nakalagay dito kung ano yun. So, yung nakalagay dito is ito na receipt is
for application to register permanent residence or adjustment status na I-485. So, yay! Diba? I thank you. On notice date, March 1. So, March 1 nila ito minail. Amazing. So, pwede na ako mag-check nito sa online. So, nakalagay dito is, welcome to USCIS. So, diba? Thank you for your recent submission. We have created a USCIS online account for you. With this account, you can check the status of your case, sign up to receive email notification and text message, manage your account preference and contact information. Log on and confirm your account within 90 days. So, mag-wait tayo ng 90 days. Malalaman natin ang ating approval kung tayo ay approved na sa ating case status, sa ating adjustments of status packet. Guidelines sila dito. May guide dito kung saan ka papasok, kung ano yung gagawin. And then, meron siya guide kung paano ka mag-login sa USCIS case status online. Ikaw ay nag-apply ng adjustments of status, makakatanggap ka ng text message and then ito, NOAA 1 ang tawag nila dito, or notice of action, receipt, kasi andito yung receipt code number, account mo sa online ng USCIS case status para ma-check mo kung ikaw ay approved na or hindi. So, ganun din ang kay Heart. So, ano yung nakalagay dito, ganun din dito. So, lahat ng case yun. So, I hope guys na meron kayong na-learn dito at nalantagan kayo dito sa aking adjustment status journey. Kasi nga, hindi ko alam ito talaga. Maraming nangyari pero nakaka-amaze lang. Ayoko pa nga sana buksan pero dapat bubuksan mo kasi nga para malalaman mo kung approved na ba yung case status mo. So kasi dito nakalagay na ito yung information mo. So dito na box is yung alien number mo or yung receipt number mo. And then nakalagay din dyan yung dito yung USCIS number mo online para ma-check mo kung approved ka na ba or ano na bang case status mo sa adjustment of status mo. And then yung application, kung ano yung documents na final mo. Perform kasi yun, di ba? Merong I-131, I-765, ganun. Yung travel parole, ganun. So, yun. And then, nakalagay din dito. Ang ganda, ang sarap pakinggan yung sasabihin nilang, welcome to USCIS. So, diba? Parang, wala nang chance na ma-denied ka. Kasi nga, they are welcoming you. So, tuloy-tuloy lang, Lord. Sana i-bless nyo kami. Hindi kami mahihirapan sa aming residential, sa aming processing. No? Kasi, grabe, hindi ko na kaya. Nakakabaliw, pero sige, laban lang. So, kung ikaw gaya sa akin, nabaguhan lang din, no? Lahat, na DIY din ang lahat ng process na ginawa. Adjust AUS packet, o yellow packet nga tawag nila dito ano lang talaga, have faith lang and be patient. Kasi marami talaga mga kuti, daghan kang maagian. Pero along the way, matututo ka sa journey na yan. At alam mo yung mga documents yun na kailangan i-process. Nagchika-chika lang ako kasi nga dito sa aming NOAA 1 from adjustment of status. So, i-clarify ko lang, yung documents namin, pinadala namin ito February 16. So, na-receive nila February 16. February 15 namin pinadala, tapos na-receive nila is February 16 kasi priority mail namin, 1 day, lang siya. Mail. Tapos na-notice nila is February 28, 2023. Yun. And then, naka-receive ako ng text, March 1. Yung nabawasan din ng payment yung bank account ng aking husband. Kung ikaw ay K1, K2 fiancé visa process, naka-indicate yan dito sa inyong receipt sa NOAA 1 na ikaw ay K2, K1 process.
packet. AUS packet. So, isang set sa anak mo from travel application for travel documents or I-131. And then, receipt sa nabawas na halaga na 750 na amount yung binayaran mo para sa anak kasi hindi pa minabutan ng ng increase. And then Form I-485 yung application to register permanent residence adjustment status. Yun. And then yung isa is yung for employment, yung I-765 ata ito. O yun, for application for employment authorization. So yun. Tag-isa kami ng aking anak. That's all lang guys. So yun pala ang laman ng mga sobre na to. Kala ko ano na. Then after daw nito, sakalagay din naman din dito sa baba yung to follow biometrics. If this an interview or biometrics appointment notice, please see the back of this notice for important information. So, yun. Ito ay Form I-79C o yung Notice of Action receipt. So, that's all guys. I hope na nalandagan kayo at na kayo dito sa aking video na to. Shinare ko lang kasi sa inyo para kung ikaw ay nag-process, ma-aware ka rin, diba? May paglaom guys, dili mo dili ito mag-uol. Nabawasan na ng tinik ng aking damdamin. Ang problema ko lang naman ngayon is yung natanggap to ng ganito is kailangan wala kang trip, wala kang travel na gagawin sa loob ng 2 weeks. Kami, this week, meron kaming travel pa uwi ng New York. So, I hope lang talaga na hindi siya mag-conflict. Pero lang naman yun, weekend. So, sana hindi siya hindi included ang Friday na schedule for biometric. Otherwise, hindi kami matutuloy sa New York. Kasi very important matter yun para sa family ng aking husband. Kasi sobrang may sakit na yung kanyang father and then kailangan kami makita kasi hindi pa kami nakikita ng kanyang family. So, natutunan sa aking vlog ngayon tungkol dito sa mail from USCIS. So, that's all guys. Matutulog na kami kasi may klase pa anak bukas. Bye!